Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Pangulo na grabe ang pinsala ng baha. Tapos sabi niya, ang dami naman nating flood control projects. Tapos napahinga ng malalim. Anong ibig sabihin nun? Okay, panoorin natin ang video na ito. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng Ang dami ng flood control na ginawa. ilang beses nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang long-term solutions o pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Kabikulan. Sinabi niya yan sa pagbisita niya kanina dito sa Camarines Sur na isa sa pinakamatinding napuruhan ng bagsik ng Bagyong Christine. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng personal na makita ang aktwal na lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. Okay, so ano ang tingin nyo mga kaibigan? Yung buntong hininga ng Pangulo? Sabi, ang dami nating flood control projects, 5,500. Tapos nagkakaganito pa rin tayo. So, ito ba ay pag-amin na mula sa Pangulo, hindi lang niya maidiretsa na medyo may kapalpakan ang mga flood control projects? Ano sa tingin nyo? O believe pa rin ang Pangulo, paniwalang-paniwala pa rin siya na maganda yung reported sa kanya, yung binida niya sa kanyang zona na 5,500 flood control projects natapos na at marami pang ginagawa. Ano sa tingin nyo? Naniniwala pa rin siya doon, yung flood control projects na epektibo na nagawa ng maganda? O nagdududa na siya? Anyway, wala naman siyang direktang pag-aamin, nasa atin na lang. So ano sa tingin niyo mga kaibigan? No problem kung yung number 5,500, ang dami na talaga dahil billions na, 1.44 billion pesos per day ang ginagastos ng gobyerno para sa flood control projects. 5 ahensya ng gobyerno ang mabigyan ng pondo para sa flood control projects. Number 1, DPWH. DNR, may flood control project sila. DILG, DSWD, and then DND, Office of the Civil Defense. Talagang marami. No problem yung dami. Ang tanong, yung quality. Gaano kaganda ang na-implement na flood control projects? Tutuhanan ba? O kagaya sa may isang lugar na naipakita, may video. 6 months pa lang ata, bigla nang nagiba, nagiba. Baka ganun ang karamihan itong flood control projects na ibinida ng Pangulo sa kanyang zona. Kaya napatanong siya, buntong hininga siya na, ang dami naman nating flood control projects. Bakit ganito pa ang pinsala, ganito ang baha? Anyway, iba ang tingin ng Pangulo. Siguro, believe pa rin siya, Believe pa rin siya sa flood control projects. Kasi, hindi naman niya, Kung ako pa ang Pangulo, tinawag ko na yung 5 agencies na yan, mga secretary, at i-meeting ko, tapos televised, tapos, anong nangyari? DPWH. Bakit ganito? Magkano ang pundo? Ako na mismo, presidente, ang maniningil. Kailang, parang wala. I don't know, kung kailang napakabait kasi ang presidente. Yan ang mahirap sa presidenteng mabait. Pag ako, yung ganyan na inireport nila sa akin,
na Mr. President, ito ang ating flood control projects, magandang banggitin mo sa SUNA. O, binanggit ko. Tapos after 2 days, napak-check ako ni Karina, nako, mamalasin yung mga nag-report sa akin. Hali kayo, ano yung report nyo? Nang dami-dami tapos nakakaya. Oh, paano nyo ginastos? I don't know kung nagawa na ba yun. Kasi, di ba nakakaya? Ipagmayabang mo tapos biglang nagkabaha. Kaya, nung tinanong siya ng media, nung nagbaha na after Karina, huwag nating, sir, kumusta na yung flood control projects? Hindi natin pag-usapan yan. Umiwas siya kagad. Hindi, dapat ang pag-usapan, paano tayo makatulong? Next time, pag ganyan nga may report of accomplishment, baka pwedeng pag-isipang maigi kung totoo ba. Okay? So, I don't know kung sana natuto na tayo. Sana natuto na ang gobyerno ng leksyon. Dahil mula nung Karina hanggang ngayon, pang-4 na bagyo na ata ito. Ganyan pa rin eh. So, salamat kay Senator Chis Escudero dahil nagpahayag na siya na we will demand accountability and transparency yung nangyari sa flood control projects na yan. Pagdating ng November 4 na budget hearing, sisingilin namin kayo. Yon ang tama, yon ang tunay. Kaya lang Senate President yun eh. Ang kanila lang Espanyol. Kaya lang dapat trabaho yun ng executive. Tatawagin. Anong nangyari? Bakit nagkaganito? Wala tayong napapanood na nababasang ganon. Sayang. Okay, panoorin natin ang iba pang mga lakad ng gobyerno related dito sa pagbaha sa Kabikulan. Alan, ano-anong mga lugar dyan sa Camarines Sur ang pinuntahan ng Pangulo? Yes, Bernard, magandang tanghali. Bago nga makarating ang Pangulo ng Bansa dito sa Naga City Hall, una nitong pinuntahan ay itong Barangay Kausip. Dito yan sa bayan ng Bula, Camarines Sur, kung saan, Bernard, isa rin ito sa nakaranas ng matinding pagbaha dito sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Bernard, kasabay ng pagdalaw ng Pangulo, inumpisa na rin ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilang pamilyang apektado ng Bagyong Christine. Dito yan sa Naga City. Bukod pa ang pamamahagi ng family food packs para sa kanila. Maliban sa tulong para sa mga displaced families, Bernard, dumating na rin sa Naga City ang Augmented Rescue Unit o equipment mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kung saan bit-bit nila ang 5 solar-powered water purifier, 2 4K Achilles rubber boat, 6 na chainsaw at 25 life vest. Gamit ang mga water assets na ito, Bernard, maaaring suyuri na ng city government at ng rescue teams ang ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha, tulad ng Barangay Mabolo at dito yan sa Barangay Triangulo. Samantala, Bernard, sa tala naman ng Philippine National Police Regional Office 5, may 31 nang naitalang nasawi dahil sa Bagyong Christine. Sa pinakabagong datos na inilabas ng ahensya, 19 ang naging sanhi ng pagkalunod. 8 dito ay bunga ng landslide, 1 ay bunga ng aksidente, at 1 naman ay nabagsakan ng natumbang punong kahoy, 1 ay dahil sa electrocution o yung pagkakuryente, at ang 1 naman ay dahil sa atake sa puso. Bernard, itong ang Naga City Hall ay isa rin sa mga ginawang pansamantalang tuluyan ng mga kababayan nating apektado, lalong-lalo na dito sa mga residente ng Naga City, kung saan karamihan pa rin sa kanila, Bernard, lubog pa rin sa baha tulad ng Mabolo at ng Triangulo. Bernard, itong mga nabanggit nating barangay, kabilang ito sa mga o nakalocate ito katabi sa Bicol River, na kung saan nagiging contributory factor itong Bicol River
kung kaya't hindi pa halos humuhupa ang tubig ba sa mga nasambit na barangay, Bernard. Alan, nabanggit mo yung Bicol River at ito ang nagiging dahilan bakit hindi pa humuhupa ang baha. Ano ba ang dahilan bakit nakakaapekto yung Bicol River na sinasabi mo? Ito ba ay dahil kailangan biyang alisan ng mga nakabara o nakakaapekto yung high tide? Yes, Bernard, apektado nito ang high tide at Bernard, base na rin sa pag-aaral ng mga otoridad, ang Camarines Sur, partikular na kabilang dyan ang Naga City. Ito kasi yung catch basin ng baha mula sa Albay